Praise the Lord. So, isang pumapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito, sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga salita mo na amin nga pong pag-aaralan. Dalangin ko, O God, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Maging ang ating mga online viewers, good afternoon po sa bawat isa. Salamat sa patuloy po ng pagsuporta sa ating gawain. So this afternoon, kung tayo po ay nakahanda na, please open our Bible in the book of Romans chapter 5 verse 19. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. Okay, in Romans 5 verse 19, ang sabi po dyan, for just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners. Disobedience lamang po ng isang tao. At ano ang kanyang ginawa? Ginawa niyang lahat ang makasalanan, nang damay siya. At isa tayo doon sa idinamay niya. Pero sabi po rito, so also through the obedience of the one man. Salamat po sa obedience po. Sabi dito, this one man, no other than our Lord Jesus Christ, the many will be made righteous. Amen. So dito makikita po natin na itong disobedience po, ito po yung ating ninuno, no? Si Lolo Adan. No? Because of his disobedience, ang ginawa po niya, sabi diyan, ay ginawa niya tayong makasalanan. So, marami ang nadamay. Mula noon hanggang ngayon, lahat ng isinisilang sa mundong ito ay isang makasalanan. Pero salamat dahil may pag-asa. Dahil sabi diyan, nang dahil din po sa obedience ng ating Panginoong Jesus, many will become righteous. So our topic this afternoon, it is the power of choice. So dito po, makikita natin dito na kung ano yung desisyon, ano yung choice ng tao, no, it will affect. Kaya nga sabi natin, the power of choice. Kasi meron siyang ginagawa, no, na talagang pag mali ang desisyon, mali ang pinili mo, ang magiging result din po ay mali. So maaring all of us, we are not exempted. No? Meron sa buhay natin, nagkamali tayo ng pagpili. Naranasan natin. Walang exempted sa atin dito na minsan meron nangyari na, naku, mali yata yung aking pinili. Kasi minsan nga, pati sa pagkain, di ba? Pagpunta mo sa restaurant, hindi mo alam, ay masarap tayo ito, hindi. So, tingnan ko, ito muna, subukan ko. And then, nung nag-order ka, matikman, naku, mali yata yung aking pinili. So, even in the simple things, nandun yung pagpili. Kasi nga ito yung freedom natin na ibinigay ni Lord mula noon hanggang ngayon. So, ang pagpili po sa buhay natin, napakalaki po ng impact niya. So, sabi ko kanina, maaaring sa buhay natin na experience natin na mali yung ating pinili. Kaya mali din yung nagiging result. So, this afternoon, no, alam natin that we must make our own decision, sariling decision, and be accountable for the decision we made. Isn't it? Kasi hindi natin pwedeng sabihin, nag-decision ako, pinili ko ito. Kasalanan mo kasi. Sino sa atin na magsasabi nun? Pero alam ko ninyo, may mga taong ganon. Siya ang namili, siya ang nag-desisyon. Pero at the end of the day, nagtuturo siya. Siya kasi. Yan ang nangyayari. So ang tanong, what can you do if you have made a wrong choice in the past? Kung just in case, nagkamali po tayo ng pagpili or nagkamali tayo ng desisyon na ginawa natin sa buhay sa ating nakaraan at alam natin na still pa rin na nagkakaroon ito ng impact sa buhay natin. Ano ba yung pwede natin gawin? Okay, number one, sabi natin dyan, what can you do if you have made a wrong choices in the past?
Di ba nandiyan? Number 1 is that, get out of self-pity and start making right choices now. Get out. Wala ka nang magagawa eh. Kahit na magmukmuk ka ng magmukmuk, nangyari na. Napili mo na. Nadesisyonan mo na. So, wag na tayong mag-self-pity. Wag na nating sisihin ang iba. Maging ang sarili mo minsan sinisisi mo. Eh lalo kang magiging kawawa kasi sarili mo sinisisi mo. So paano na lang ang buhay? Kung mismong sarili mo, sinisisi mo, mahirap yun, isang day. Kaya get out of self-pity and start making right choices now. So kung ano man yan, kinakailangan talagang umpisahan natin at matuto tayong pumili kung ano ang tama at kung ano ang dapat gawin sa buhay. Kaya sabi ko doon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ito po yung gagawin natin. Huwag tayo mag-self-pity. Kundi, ano man yan, ano man ang nangyari, sabi dito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen. No? Ipasa Diyos na lamang natin. Amen. At hayaan natin na, Lord, tulungan mo ako kung paano ba yung aking gagawin para maitama ko ang maling nangyari, para maitama ko ang maling hindi nagawa noon. Oh. Ayan, inumpisa ng ating testimony kanina, di ba? Naisip niya. Oh. Nangyari sa akin ito, bakit ko gagawin? Na-experience ko na, bakit ko gagawin? Pero alam po ninyo, no, sabi nga natin, patawarin ang mga dapat patawarin sa buhay. Huwag na tayong magtanim sa manalog, especially when it is speak about our parents. No? Ano man ang ugaling meron sila, no? Ano man ang ginawa nila sa atin, sabi sa kanyang salita, honor your father and mother. Still pa rin po. Ayan, ipasa Diyos na lamang natin. So sabi niya, ano man po yung sitwasyon nila, hayaan natin na ang Diyos ang siyang kikilos po sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil hindi na po bagay sa atin ang mag-self-pity. Kasi wala na tayong magagawa sa nakaraan. Wala na tayong magagawa doon sa choice natin kahapon. Pero ngayon, meron tayong magagawa, mga kapatid. At kung tama ang choices natin right now, of course, magiging 100% tama ang bukas na darating. Amen. Kaya ganun po yung gawin natin. Huwag tayong mag-self-pity dahil hindi na po bagay sa atin ang self-pity. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi bagay na sa'yo ang mag-self-pity. Huwag na tayong mag-self-pity. Kasi sige, mag-self-pity ka dyan, mamaya, no, yan yung way, pamamaraan ng Diablo para lalong ipaalala sa'yo kung ano yung nangyari, no. Kaya dapat huwag na tayong mag-self-pity. So ano man yung sitwasyon, sabihin natin na, Lord, salamat, pinagdaanan ko man ito, Panginoon, but I'm already overcomer. Napagtagumpayanan mo na. Kaya salamat kay Lord. No? Kasi kahit na ganun yung na-experience, talagang mahirap, di ba? Yung pagalitan ka lamang ng magulang, masama na ang loob mo. How much mo kung pati yung pananakit, napakahirap nun. Pero, God allow it. Diba? Everything happened in our life. God allow it. Hindi natin pwedeng sabihin kay Lord, bakit kaya Lord? Sino tayo para magtanong sa Panginoon? Sino tayo? Kaya we just submit na lang. Lord, bahala ka na. Alam ko, Panginoon, may gagawin ka. So we just go on, mga kapatid. Get out of self-pity and start making right choices now. Kaya titingnan natin sa pagpili natin ngayon, sa mga desisyon na gagawin sa buhay natin ngayon, dapat merong karunungan. Especially now na napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. The Word of God will give us wisdom para magdesisyon, mamili ng tama. Number two is that
take responsibility for your life and stop living in the deception of excuses. Kasi minsan ang tao, ayaw niyang harapin ang reality. Maraming mga excuses na ginagawa. At alam po ba ninyo kung ano po yung excuses na ginagawa ng tao minsan? Ang ginagamit niya, hindi ba, iisipin ko na lang ganito siya, ganito. Nagkaroon ka tuloy ng sariling mundo sa loob ng iyong isipan. Hello? No? Kundi, take responsibility for your life. It's one of us, mga kapatid. Responsibilidad po natin ang sariling buhay natin at magpasalamat tayo kay Lord dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon. Sabi ko nga, ang buhay po natin ay hiram lamang. Pag hiram, hindi kinakailangan alagaan. Isang sino sa inyo ang naghiram na, hiram ko lang ito? Di ba, sirain ko na nga. Kung hiram mo nga, inaalagaan mo, nakakahiya naman. Kung masisira ko ito, kung masira mo nga, talagang gusto mong, ay, babayaran ko, maghahanap na lang ako ng iba, nakakahiya. Pero kung binili mo lang at sa'yo, kahit na masira, okay lang. So maging ang buhay po natin ay hiram lamang sa Kanya. Na kinakailangan, sabi niya, take responsibility for your life and stop living in the deception of excuses. Kasi minsan sinasabi natin, kung hindi kasi sa kanya ganito, kung hindi niya kasi sinabi, kung hindi kasi niya ginawa sa akin, sana hindi rin ganito ang nangyari sa akin at hindi rin dapat ganoon ang aking desisyon or ang aking pinili. Galatians 6 verses 4 to 5. Sabi niya, each one should test his own actions, then he can take pride in himself without comparing himself to somebody else. Kaya wala pong comparison, mga kapatid. Remember, it's one of us, God created us unique. Kaya ikaw, huwag mong i-compare yung sarili mo dyan sa katabi mo. Because you are a unique creation. Meron sa'yo na wala sa Kanya. At meron sa Kanya na of course wala rin sa Kanya. It's one of us. Unique ang pagkakagawa ng Panginoon. So we cannot compare to others. No? Huwag natin pwedeng sabihin na, buti pa siya, magaling siya, ganito. Buti pa siya, ganito siya. Because it's one of us. Merong ibinigay ang Panginoon na unique. No? Kaya, ibang-iba ka kapatid, unique ka, wala kang makakatulad sa mundo ito. Kahit na maglibot ka around the world, maghanap ka ng talagang kamukha mo, yung talagang same as you, wala kang mahahanap. Ang magkambal nga, twin, no. Meron at merong pagkakaiba. And then sabi niya sa verse 5, for each one should carry his own load. Kaya kung ating titingnan, talagang sinasabihan tayo rito na it's one of us ay may kanya-kanyang pasanin sa buhay. So, yung buhay natin, we take responsibility of it. Kaya nga, di ba, hindi natin iniaasa sa iba. Kasi may kanya-kanyang sariling buhay ang tao. Kahit na mga anak ninyo. Minsan, galit kayo sa anak ninyo pag may sarili siyang desisyon. May sarili siyang choice. Nakalimutan ninyo, we have freedom of choice. Pinagkatiwalaan lamang kayo ng Diyos at biniyayaan. Kung tutusin, pinahiram lamang sa inyo kung ano yung meron tayo ngayon na kasama natin sa mundo ito. Lahat ng kasama natin, lahat ng nasa atin ay pinahiram lamang at ito po ay galing sa Panginoon. Colossians 3 verses 23 to 24. Parang hindi natin alam yung mainit na malamig. Colossians 3 verses 23 to 24. Yeah. Whatever you do, ito na lang. Maganda ito na gagawin natin. Whatever you do, work at it with all your heart. So ano man ang ginagawa natin, especially po, tayong nangamamuhan,
no, ay magandang i-apply ito na anuman ang ginagawa galing sa puso. Work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Lalo na pag yung amo ay hindi mo ma-steering ang ugali. Lord, ang ginagawa ko ay para sa iyo, Panginoon. Salamat dahil kahit na ganito si amo, salamat dahil may amo pa rin ako. And then at the end of the month, may sweldo. Ay, no. Praise the Lord na naman. Verse 24. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Remember? Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na pinapupurihan natin at tinanggap natin sa ating buhay, no, hindi po nasasayang ang ating paninilbihan sa Kanya. Kaya, ganun ang gawin natin, anuman yung ipinapagawa ni Lord. Especially pag araw ng day off natin, marami tayong mga gagawin, and this is the day na talagang ibigay natin sa Kanya yung way ng ating pagpupuri. Lahat po ng ginagawa natin ay hindi nasasayang. Okay, number 3. Number 3 is that. Stop blaming others for your quality of life. Kaya kung nagkamali man po tayo ng pagpili or desisyon na nangyari kahapon, sabi nga natin kanina, wag na tayo magturuan. Kasi ang turuan, yan din po ang result ng wrong choice ng ating mga ninuno. Because they disobey God. Kaya nung tinanong po si Lola Eva, ang itinuro niya ay tinanong muna si Lolo Adan, itinuro niya si Lola Eva. Nung tinanong naman si Lola Eva, ang itinuro niya ay si servant. So nagtuturuan. Kaya ang mga tao ngayon ay nagtuturuan. Kasi yun yung ipinamana. Disobedience of one man. Idinamay niya lahat-lahat. Mula noon hanggang ngayon, ang buong sangkatauhan ay apektado. As a whole. Minsan as a group. Minsan as a family. Minsan, individual. Diba? At alam natin na kung mali talaga yung pinili natin, hindi lamang tayo yung apektado. Isn't it? Maapektuhan din po yung mga malalapit sa atin. Yung mga mahal natin. Maapektuhan sila. Kaya pag nag-change employer tayo, di ba, hindi lang basta-basta na maghahanap pa ng employer. Most of all, ipag-pray para i-guide ni Lord sa tamang pagpili kung sino nga ba yung karapat-dapat na employer na ibibigay ni Lord. Kasi tingnan mo, kung nagkaroon ka na ng employer and then bigla kang na-terminate, pinag-aaral mo yung anak mo, apektado yung anak mo, paano siya makakapag-aral? Lalo na pag umaasa lamang sa iyo. Kaya, sa pagpili, talagang kailangan natin ang Panginoon. Hindi lamang tayo mga kapatid. Ang namimili right now, especially now na sinasabi natin na mayroong Kristo na naghahari sa buhay natin. So, marunong sana tayong magdesisyon ng tama at mamili ng tama, mga kapatid. At ang batayan po natin ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. So, stop blaming others for your quality of life. Kasi minsan tayo ang gumagawa ng sariling buhay natin. Sabi ko nga, now that we are in Christ, dapat ang buhay po natin ngayon ay bagong yugto ng buhay na kasama si Kristo. Alalahanin mo yan, kapatid, na ang buhay mo ngayon, dahil may Kristo na naghahari sa buhay mo, gumagawa ka ng bagong yugto ng buhay mo na kasama si Kristo. Kaya ibig sabihin, mas maganda ng dihamak ang buhay mo ngayon compare noon. Dahil may Kristo kang kasama sa buhay. Ganun po ang status ng totoo
at talagang naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. And Numbers 21 verse 5 as our supporting verse, sabi ko doon, sabi yan, they spoke against God and against Moses and said, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the desert?" Ito po yung kwento po ng mga Israelites na galing po sila sa Egypt because they become slave, naging alipin sila in Egypt. And then they cry out to God. At ginamit ni Lord si Moses para sila ay maialis in Egypt at ang pangako ng Panginoon ay sila ay pupunta sa promised land, a land of flowing with milk and honey. Pero bago sila makarating doon, ayan, of course, may mga testing trials muna na mangyayari before blessing, isn't it? So habang nasa disyerto, sabi ng mga Israelites na ito, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the desert? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food." Ayaw nilang magpasalamat. Kung tutuusin po, no, provided yung kanilang pagkain. Mana from heaven, nang ginagawa lang nila tuwing umaga, kumukuha sila doon, namumulot lang. Kasi umuulan galing sa langit. This manna, na yun ang kanilang pagkain. Sabi nila nakakasawa na daw. No? And we detest this miserable food. Actually, yun yung pagkain nila within 40 years. Hindi na nga sila nagtatanim. Ang gagawin lang nila ay pupunta sa promised land. So, habang sila po ay papunta doon, nagre-reklamo sila. And they blame Moses. Kasi nga yung buhay nila, ang alam nila, ganun na lang. Hindi nila ba makita na mas maganda yung darating pang sitwasyon ng kanilang buhay? Ang nakikita nila during that time ay yung talagang nakikita nila yung disyerto. Ganun lang. Hanggang doon lang sila. Pero nakalimutan nila na may Diyos na nangako sa kanila na sila ay papupuntahin in a promised land flowing with milk and honey. Something in your past may be the reason things are the way they are today. But don't allow them to become an excuse to stay that way. Kasi baka minsan, di ba, ganito na, kaya ganito na lang. Sanay na ako. Hello? Kasi minsan, ang tao ganun eh. Di ba, sanay na ako sa ganito. Wala ka bang pangarap? Ayaw mo ba na mas maganda sana magiging sitwasyon mo compare noon? Every right choice you make changes the result of a wrong choice you made in the past. Kaya kung tama ang pipiliin natin ngayon, mga kapatid, yung result ng wrong choice natin noon ay, kung tutuusin, ay maiaayos natin. Kaya, it's a lesson for each one of us. Okay, number 4. Number 4 is that choose to stop compromising. Kasi minsan, alam naman natin mali yung pinili natin noon. Ayan, nakikipag-compromise na tayo. Para lamang ang alam natin ito yung magiging solusyon para maayos yung maling pinili o maling desisyon. Pero hindi po ito pwedeng ayusin pag nakikipag-compromise po tayo. And 1 Kings chapter 18 verse 21, sabi doon, Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow Him. But if Baal is God, follow Him." But the people said nothing. So kung naniniwala tayo sa Diyos, edi patuloy tayo sumunod sa Kanya. Amen. Kung naniniwala tayo sa
sinasabi sa mundo, ay magiging compromise ka talaga. Maaaring pati yung buhay Kristiyano mo, no, pag TTHS, Kristiyano. Lalo na pag Thursday, dahil yun yung holiday. Pag MWF na nawawala na ang pagka-Kristiyano, o sandali. Every day po, dapat ipakita natin na tayo pa rin ay Kristiyano. Na nakikita sa mundong ito na may Kristo po na naghahari sa buhay natin. Romans 12 verse 2. Ay sabi diyan, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya talaga yung klase ng kaisipan natin, kinakailangan mabago. Kasi kung hindi po mababago ang klase ng kaisipan, meron tayo still pa rin na hindi rin po mababago ang buhay mo. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, even our mind need to be renewed. And remember, it's already the mind of Christ. Kaya pag mind na ni Christ, ay marunong na talagang mag-isip, marunong na talagang pumili ng tama, marunong na talagang magdesisyon ng tama. Renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. That's the time na malalaman po natin ang mga naisin ni Lord sa buhay natin. Kasi tingnan po ninyo, kung hindi po will ni Lord ang ginagawa natin sa buhay natin, hindi tayo makakapasok sa Kanyang kaharian. Ano ang favorite verse ng free believers? Matthew 7 verse 21. Isipin po nga kapatid. Matthew 7 verse 21. Alam po ninyo, pag nag-preach ko ang mahal na bishop natin, hindi na aalis ang Matthew 7 verse 21. Meron at meron ito na lumalabas sa kanyang teaching. Which is true. Kasi, tingnan po ninyo, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. So, ibig sabihin kahit na palagi mong sinasabing, Diyos ko, pero kung hindi ka naman sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon, kapatid, hindi ka makakarating sa kanyang kaharian. Maliwanag ang salita ng Panginoon. Kaya talagang ang self-will ay wala na pong puwang sa buhay natin. Dapat ang palaging nangyayari, Lord, it's your will. It's God's will. Not our own will. Not our self-will. Kasi kung ito po yung maghahari sa buhay natin, what is the use? Hindi tayo makakarating sa kanyang kaharian. Kaya hindi lahat ng nagsasabing, Diyos ko, ay makakarating sa kanyang kaharian. Kaya tingnan po natin mga kapatid, kung ginagawa ba natin ang kagustuhan ni Lord sa ating buhay. Paano natin malalaman? Kaya nga merong salita ng Diyos. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos na napapakinggan natin dahil ito po ang magdadala sa atin para malaman natin at gawin ang kagustuhan ni Lord sa buhay natin. Kaya sa kanyang salita, what we need to do is to obey. Kaya kung meron pa po tayong hindi sinusunod sa kanyang mga salita, it's time, no, na ayusin natin. It's time na sundin natin. Kasi maliwanag ang sinabi dito sa kanyang salita. No, na hindi tayo makakarating sa kanyang kaharian. Pag-still pa rin na sarili natin yung ating sinusunod, mga kapatid. It should be God's will na po. Kaya ang nais ni Lord ay total surrender. Sabihin mo din sa katabi mo, total surrender. Total surrender po mga kapatid. Hindi na tayo kundi ang Diyos na po ang nagmamayari sa atin. Siya na po, yung driver, siya na, yung manager ng buhay natin. Ang gagawin na lamang po natin, Lord, bahala ka na. Pinagkakatiwala ko na sa iyo lahat-lahat.
Eh di hindi ka pa mai-stress. Isn't it? Kahit na may testing, may trials na nangyayari sa buhay, dahil kakambal na po yan ng buhay natin. Sino ba ang tao sa mundong ito na walang testing, walang trials? Yung katabi mo, meron yan. May pinagdadaanan niya. It's one of us. Maaaring pinagdadaanan niya ay mas grabe o di kaya, no, sabihin na natin, yun kasing bagay sa kanya. Kaya yung testing, yung trials mo ngayon bagay sa iyo. Hindi po yan ibibigay ni Lord kung hindi po bagay sa atin. Alam ni Lord kung ano po yung mga dapat niyang ibigay. Ang gagawin lamang po natin ay ibalik kay Lord. Paano natin ibabalik? Sabi niya sa Matthew 11 verse 20, come to me. E ilapit natin sa Kanya. Come to me, sabi ni Lord. Eh kung may testing, may trials, sino ba kasi ang nagbibigay? No? God allow it. So ibalik natin sa Kanya, come to me. Lord, ganito po ang sitwasyon ko, ganito ang problema ko, lumalapit ako sa iyo, Panginoon, dahil alam ko na may gagawin ka sa sitwasyon. Amen. Yan po ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Okay, number 5. Number 5 po is that many people want their life change, but not their lifestyle. Ito yung mahirap. Gusto nilang mabago, pero yung lifestyle naman nila ay ayaw baguhin. For example, ay nako, sumisikip na ang damit. Kinakailangan mag-diet ako. Pero, hindi naman binabago yung way ng kanyang pagkain. As long as na may pagkain, sige, kain ng kain. Eh, di lalo talagang sisikip ang damit, isang it. Kulang ng self-discipline. Yung lifestyle natin. Because it's one of us. Iba-iba ang lifestyle natin eh. Kahit na tingnan mo yung katabi mo, may lifestyle yan. It's one of us. May mga lifestyle tayo na kinakailangang baguhin, na kinakailangang itama. Gusto natin mabago yung buhay natin. Pero ang lifestyle naman natin, ayaw natin baguhin. Eh anong mangyayari? Di balik sa dati. In Matthew chapter 6 verse 24, sabi niya, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Dapat mamili tayo kung sino ba sa kanila ang paglingkuran natin. Luke chapter 9 verse 62. Sabi niya, Jesus replied, no one who put his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. So if you are going to serve God, start looking forward, not backward. Kasi minsan palingon-lingon po tayo sa nakaraan. Kaya tuloy, paglingon natin sa nakaraan, ang nangyayari, nakapilok ka na naman. Isang paglingon ka ng lingon, hindi mo nakita, yun pala, meron ng balon dyan sa harapan mo, nahulog ka sa balon. We need to look forward. So, stop trying to mix the old life with new. Sinasabi sa kanyang salita, the old has gone, the new has come. Pero still pa rin kasi, ibinabalik pa rin natin kung sino tayo noon. Hello? Isn't it? Minsan unaware tayo. Pero, yun pala. Kaya tuloy, walang nangyayari sa buhay. Still pa rin na nagpo-continue. Sabi ko nga, damay-damay.
Kaya tingnan po natin mga kapatid. Dahil ang paninilbihan po natin sa Panginoon ay kinakailangan looking forward. At palitan natin, baguhin ang mga dapat baguhin, ayusin ang mga dapat ayusin. You know yourself. Ikaw ang nakakaalam ng sarili mo, isn't it? Yang katabi mo, maaaring meron siyang alam sa'yo, pero mga 10% lang siguro. Kung ano lang yung sinabi mo, yun lang yung alam. Kasi hindi naman tayo magiging investigador na talagang detective na hahalutakin ko nga kung anong buhay meron si Sister Joanne. Wala na tayong panahon doon. Kaya kung ano lang yung sinabi niya, alin yung alam natin sa kanya, isang kung ikwekwento niya yung buhay mag-anak niya, alam natin yung kwento. No. Kung ikwekwento niya yung love life niya, alam natin yung kwento. Pero kung hindi niya ikwekwento, anong malay natin? So higit sa lahat, tayo mismo ang nakakaalam sa sarili natin. Kung may mga dapat baguhin, baguhin. Kung may mga dapat ayusin, di ayusin. Kung may mga dapat iwasto, itama, gawin kung ano ang dapat gawin. Okay, ilan na? Number 6. Number 6 is that. Examine and check your life. We need also to examine our life even right now. Ang sitwasyon ba na nangyayari sa akin ngayon, ito pa rin ba ay effect ng aking maling desisyon noon? O nalampasan ko na? So we need to examine. 2 Corinthians 13 verse 5. Sabi yan, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. All of us, we need to pass the exam, mga kapatid. Kasi kung nag-aaral ka at hindi ka makapasa ng grade 1, sa susunod na taon, grade 1 ka pa rin. So, para maging grade 2 ka, kinakailangan makapasa ka sa grade 1. At para makapag-high school ka, dapat makagraduate ka ng elementary. Para makapag-college ka, dapat graduate ka ng high school. Buti ngayon, meron pa bang NCE? Wala na ano. Kaya ang batayan na ngayon ay as long as napasado sa may entrance exam sa college, right? No. So, iba na ang sistema ngayon. Pag pasado at medyo mataas yung grade, makakakuha ng 4 years course, right? Kasi noon, nung mayroong NCEE, kinakailangang 75% above, pwede ang 4 years course. Pero pag below that, hindi ka makakakuha ng 4 years course. Hanggang vocational ka lang. Hanggang 2 years course lang. Diba kami? Doon kapanahunan namin, hindi ko alam kung sa kapanahunan ninyo, meron ba kayong NCE o wala na? Wala na? Sa amin kasi noon ganun. Kaya kahit na minsan, umiiyak, kasi hindi lahat ng matalino nakakapasa. May mga matalino na bumabagsak. So, paano sila hindi sila makakakuha ng kanilang 4 years course? So, ganun noon, at least nabago ang sistema. So, kinakailangan makapasa po tayo mga kapatid. And we also need to examine ourselves. Kumusta na kaya yung aking pananampalataya? Still pa rin ba na lumalago ba ako sa aking pananampalataya sa Panginoon or the same? Mula nung dumating ako dito sa pre-believers, day off ko ng Thursday, the same pa rin ako. Dapat kapatid, merong nakikitang paglago. Hello? Amen. Dapat nakikita yung paglago. So we need to examine ourselves. Kung still pa rin ba na nandun pa rin
na talagang aktibo tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Psalm 139 verses 23 to 24. Sabi niya, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." So sana ito po yung prayer natin sa Panginoon. Na kung meron siyang nakikita na hindi tama, no, nandun sana na hayaan natin si Lord ang kasama natin mag-ayos ng mga dapat ayusin. Para maging maayos po yung buhay natin. Maging ang ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil ito na po yung talagang dapat i-priority natin sa buhay natin para hindi masayang yung ating paglilingkod. Kasi sayang naman kapatid, ang paglilingkod mo kung at the end of the day, hindi ka naman pala makakarating sa kaharian ni Lord. So sana andun po yung talagang desire natin, kasali doon sa plano natin na makarating sa kaharian ng Panginoon. Para makarating tayo, we need to do the will of God while we are still living in this world. At ang pangpito natin, the last one is that always choose to serve God just like Joshua. At ito po ang pinakamaganda sa lahat. No? Nagkamaliman po tayo ng ating pagpili noon. Salamat kay Lord at nabibigyan po ng pagkakataon ng bawat isa, especially now na merong Jesus sa buhay natin. So magpatuloy po tayo na tayo po ay maging katulad ni Joshua, na ang sabi niya, always choose to serve God just like Joshua. And Joshua 24 verse 15, sabi po doon, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your forefathers beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord." So yan, talagang idinideclare natin, Lord, as for me and my household, we will serve the Lord. Kahit na hindi pa po natin makita right now na ang kasambahay natin ay naninilbihan sa Panginoon, we just continue to declare na as for me and my household, we will serve the Lord. And then saka natin idugtong ang sinabi niya, no? Doon sa Acts chapter 16 verse 31. Isingit natin kapatid. No? And then idugtong natin na ibalik natin kay Lord. Sabihin natin sa Kanya in Acts 16 verse 31. Sabi po dito sa Kanyang banal na salita, no, pag nag-pray tayo, we declare that as for me and my household, we will serve the Lord. Hindi lamang ikaw, hindi lamang ako, mga kapatid, 10 ng ating mga kasambahay ay maglilingkod sa Panginoon. Dahil ang pangako ni Lord, ang sabi niya in Acts 16 verse 31, they replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Amen. Claim the word of God. Lord, sinabi mo sa iyong salita na kung ako ay mananampalataya, no, maliligtas ako at hindi lamang ako, maging ang aking mga kasambahay, kapamilya. And you just go on serving the Lord, mga kapatid. No. Kasi ang pagkilos mo ng Panginoon, no, napakaganda. As long as I believe that as long as that we are doing our part, alam ni Lord ang desire ng puso natin. Alam niya na ang nais din natin ay makasama ang ating mga kapamilya na maglingkod sa Panginoon. Kaya minsan ang ginagawa ni Lord, di ba? Paisa-isa. Mamaya si tatay na, si nanay na, si lakay, si anak, si apo. Mamaya magugulat ka na lang, the whole family na pala. Naglilingkod na sa Panginoon. And that is true, mga kapatid. It will cost you a lot to serve God wholeheartedly. But it will cost you a lot more if you don't.
Isn't it? Sabi nila, mahirap maglingkod kay Lord. Kinakailangan ng sakripisyo, kinakailangan ng obedience, kinakailangan ng submission wholeheartedly. Pero mas mahirap, kapatid, ang hindi maglingkod sa Kanya. Dahil kung hindi ka maglilingkod sa Kanya, you don't have any other choice but to go to hell. So, there is a price to pay. But the dividends are high, mga kapatid. There is a price to pay. Meron siyang bayad. Merong presyo. Pero pag sinabing dividends, ang income, ang gain, ay mataas. Kaya pala no wonder, sabi ni Apostle Paul, to live is for Christ, and to die is gain. Kaya hindi nasasayang ang paglilingkod po natin sa Panginoon. Kaya kung ang nakaraan natin, ang kahapon natin, ang pagpili natin noon ay talagang naging apekto, naging effect sa buhay natin, na maaaring minsan, minumulto ka ng sariling desisyon mo noon, ng mali mong desisyon, ng mali mong pagpili. Salamat dahil may pag-asa. Salamat dahil may pag-asa, mga kapatid. Kaya pwedeng mabago ang maling pili, maling desisyon. Kung tayo ngayon po ay pipili ng tama. Kaya in our conclusion, Deuteronomy 30 verse 19, nang sabi diyan, "This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live." Kung papansinin po ninyo, hindi lang sinabi sa salita ng Panginoon para sa iyo, kundi kasama pa rin po sino? Ang pamilya, your children, ang mga anak ninyo. Kung pipiliin po ninyo ang maglingkod sa Panginoon. So yun po yung magandang pipiliin natin right now, to serve God. Ang maglingkod sa Kanya dahil hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, now that we come to know Him, huwag na nating hayaan. Kahit na minsan may mga testing, may mga trials sa buhay, pero nandun at nandun pa rin po na palagi nating piliing maglingkod sa Panginoon. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon ay nagbibigay po ng buhay at tunay po buhay na walang hanggan ang Kanyang ibinigay. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita na tunay nga po there is power of choice, O God. Makapangyarihan po, O God. Pag kami po ay pumili ng tama, it will affect our life also, O God. Na magiging tama rin po ang magiging result. Kaya tulungan mo nga po ang bawat isa, especially now, Lord God, na nakilala ka namin at may Kristong naghahari sa buhay namin at may mga salita ka, O Diyos, na aming napapakinggan at napapag-alalan. Kaya Lord, sa aming buhay, Panginoon, nandun po sana, O God, na tama ang aming mga desisyon, tama ang aming mga pinipili, dahil kasama ka namin, O God. Lord, maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, na aming nga po pinagdiling buhay. Kaya salamat, Lord, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.